Ihan ng Panginoon Diyos ang kahangahangang ginawa ng poon na hindi matarok. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang siya'y mag-utos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas, lumaki ang alon, at kung pagmasdan ay pagkakataas. Ang sasakyan nila halos sa ipukol mula sa ibaba, kapag naitaas, ang sasakyang ito'y babagsak na bigla dahil sa panganib. Ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag sa Panginoon, Diyos sila ay tumawag. Dininig nga nila at sa kahirapan sila ay iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya't kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na, sila ay natuwa. Naghari ang galak at sinapit nila, yaong pakay nila sa ibayong dagat, kaya't dapat namang sa Panginoon Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na tayo ay naging bagong nilalang na dahil kay Kristo at ang kaniyang pag-ibig ang umuudyok sa ating pamumuhay. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat. At dahil dyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kaninuman ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo. Ngunit, ngayoy hindi na. Kaya't, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka, dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad.
Guro, anila, di ba nyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panghilalas at nagsabi sila sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Amen. Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang peligrong naranasan ng mga disipulo sa gitna ng karagatan kasama si Kristo. Bagamat hindi masyadong dinescribe in detail ang pangyayaring ito, sa reaksyon ng mga alagad, masense natin, matindi ito. Una, takot na takot sila. Remember that they were seasoned fishermen. Most of them, kilala ang karagatan. Kapag ang mga mangingisda, takot na takot sa gitna ng karagatan, kapahang ka na. Lalong-lalo na kung ang mga mangingisda sa gitna ng karagatan, hihingi ng tulong sa iba na hindi naman din mangingisda, karpintero lang. Si Kristo yon. Mas lalo kang kabahan. Ibig sabihin nun, lahat ng paraan na try na nila, wala talaga. And look at how they called Jesus for help. Sa version ni St. Mark, Teacher, teacher, don't you care? We are perishing. Sa version ni St. Matthew, Lord, Lord, we are perishing. Sa version ni St. Luke, Master, Master, we are perishing. Iba-iba? Ano yan? Biblical inconsistency? I don't think so. Manaba, takot na takot kasi sila. Diba? Pag natatakot tayo, kung ano-ano nasasabi lang, tataranta ka kung ano-ano nasasabi mo. Sabi nga nila, kapag takot na takot ka, lahat ng dasal, madadasal mo. Kahit yung dasal, bago at matapos kumain. Ganyan sila. Natataranta. Pero tingnan po ninyo ang reaksyon ni Jesus. Ano sabi? Natutulog. Natutulog? Yung bangka, halos mapuno na daw ng tubig, natutulog pa rin? Ano yan? Parang ganito lang? Na pwede mong captionan? Baha ka lang, bagyo ka lang, basta matutulog ako, antok ako. Ganyan ba yan? Of course, hindi ganyan yung eksena sa ebanghelyong ating napakinggan. Kasi yan, kunwa-kunwarian lang. Ito, totoo ito. Jesus wasn't like, nagkukunwari lang. Sige, tatakotin ko muna kayo. Hindi ganon. Natutulog talaga siya. Father, bakit ganon katindi yung tulog? Pagod. Ang sabi sa ebanghelyo, nung maggagabi na, so ibig sabihin may activities nun, nung umaga. Lalong-lalo na si San Marcos. Puro activity si Jesus yan. At kung babasahin nyo, verse 34 yan, if I'm not mistaken. So yung verse 1 na lang ng chapter na yan, ang dami nang nangyari. Nagtuturo si Kristo mostly. Alam naman natin, hindi lang ganyan yan. May mga pasabit na counseling yan. May mga pasabit na laying of hands yan. May mga pasabit na
Pagpapalayas ng demonyo yan. At dapat alam nyo yan. Kitang-kita nyo dito yan eh. Di ba? Pagkatapos kong magmisa, dapat nga misa lang. Dami bang kakausap? Dami bang magpapapicture? Blessing lang, inaabot tayo ng siyam-siyam. Ako lang ito. Paano pa si Kristo? At araw-araw, nangyayari yan kay Kristo. Kaya sobrang pagod. That will explain. Nakatulog. Mahimbing ang tulog. Ako po, balik sa akin. Hindi ako nakakatulog ng naka-t-shirt, ng nakapanjama, nakaw! Hindi ako makakatulog, siguradong sigurado, kahit ilang minuto. Puyat ako sigurado. Gusto ko loose, sando, tapos shorts na maluwag. Kaya pumipili talaga ako. Minsan nangihingi pa ako doon sa mga kaibigan kong matataba. Kasi gusto ko ganon. Ni ayaw ko napapaligiran po ako ng unan. Gusto ko, halos walang nakadikit sa aking katawan. Pero minsan, tatandaan ko, nakatulog ako, nakapantalon pa ako, nakapolo pa ako, nakamedyas pa ako. Bakit? Sobrang pagod. Yun ang nangyari kay Jesus. Anong ibig sabihin nun? Tao rin siya na tulad mo, tulad ko, napapagod. At kapag napagod, mahimbing ang tulog. Natural na naging tao si Jesus. Pero kahit totoong naging tao, paggising na gano'n cool lang siya. Cool. I mean, kayo po, natutulog kayo. Yung totoong tulog. Biruin lang kayo ng, halimbawa, mga apo nyo. Sabi, Lola, gising, lumilindol. Lola, may sunog. Ay, matataranta ka eh. Matataranta ka. Si Jesus, totoo yung nangyari. Pero cool. At sinabi sa hangin, tigil! Sinabi sa dagat, tahimik! And suddenly, the wind became silent. And the waves were flattened. Wow! At hindi po magkasunod yan, ha? Ang nangyari, hindi tumigil yung hangin. Tapos, after a few minutes, tumigil sa malakas na pag-alon yung dagat. Hindi ganun ang nangyari, ha? Kasi kung ganun ang nangyari, natural yun. Pwede mo pang i-debunk yun. Nagkataon lang. Lalong-lalo na sa lugar na yan, na geographically, talagang pwedeng biglaan po pwedeng magkabagyo. And yes, biglaan. Pwedeng mawala yung bagyo. Parang turbulence sa kalangitan, sa sky. Geographically, unique yan. Unique yung lugar na yan. So kung ganyan yan, pwede talagang sabihin ni Kristo, tumahimik ka. Kasi tsatsambahan lang niya, alam niya mawawala eh. Parang yung isang pastor sabi, stop, Lindol, stop! Kasi alam niya mawawala eh. Hindi, ganyan yung nangyari dito. Kasi pagkatapos, immediately, sabay, hindi pagkatapos, nang tumigil ang hangin, tumigil din ang malakas na alon ng dagat. Simultaneously, sabay yan. Yung sinabi ng mga alagad, sino ito na maging ang hangin at ang dagat sumusunod sa kanya? Ibig sabihin, simultaneous na sumunod kay Kristo. Yung hangin at dagat. Ibang klase yun. Kasi po pwede mong utusan. Yun nga lang, may isip na tao, mahirap mo pang utusan. Kalikasan na walang isip ni emosyon man. Pero yan si Jesus. Si Jesus na ang sabi sa Juan 1:1, sa sipulapay nandyan na, salita, at siya'y Diyos talaga. Si Jesus na sinasabi sa Hebrews 1 verse 2, na sa kaniyang pamamagitan nalikha ang lahat ng bagay, kaya siya ang tagapamahala ng lahat ng nilalang. Kaya niya nakokontrol yan. Kaya sa ating unang pagbasa, sinasabi, ang Diyos kayang sabihin sa dagat, hanggang dito ka lang. Sapagkat bagamat si Jesus ay totoong naging tao, siya'y Diyos ding makapangyarihan. Amen? So bakit ko po ine-emphasize yan kanina pa?
yung humanity, yung divinity. Ito'y para i-emphasize din po sa atin na napaka-blessed natin sapagkat meron tayong Diyos na sabi nga sa Hebrews 4:15, who can sympathize with us in all our weaknesses because He has also been tempted in every way, yet without sin. Kaya nga ang sasabihin agad sa verse 15 or verse 16, and so let us approach the throne of grace with confidence so that we can receive mercy and help. In other words, meron tayong Diyos na makapangyarihan na nakakaintindi ng ating pangangailangan, kaya siguradong hindi niya tayo pababayaan. Yan ang dapat nating sampalatayanan. Kung ikaw nga may pagkakataon, naaawa ka sa isang kalagayan ng tao, gusto mong tumulong, pero hanggang doon lang yung tulong mo, kasi kapos yung kakayanan mo. Doon mo isipin, ang Diyos, sobra-sobra sa kakayanan. Ang Diyos, sobra-sobra hindi lang sa kakayanan, sobra-sobra din sa kanyang awa at pagmamahal. Kung naaawa ka, mas naaawa siya. At kung kapos ang kakayanan mo, hindi kapos ang kakayanan niya. Hindi siya nagkaroon ng kapangyarihan para gamitin sa kanyang sarili lamang. Nakita niyo kay Jesus yan. May kapangyarihan siya. Hindi siya iniwan ng pagiging Diyos niya, pero hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya para sa sarili niya, kundi para sa iba. Gagamitin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin dahil tayo ay mahal niya. Amen? Yun ang dapat nating sampalatayanan. Doon, hindi tayo dapat magkulang sapagkat doon nagkulang ang mga alagad sa ebanghelyong ating napakinggan. Una, nagkulang sila sa pananampalataya sa kapangyarihan niya. Nakita nila si Jesus. Ano man ang gawin ni Jesus nagkakatotoo, ano man ang sabihin ni Jesus nagkakatotoo. Sabihin niya sa bulag, makakita ka. Sabihin niya sa lumpo, tumayo ka, tumatayo, nakakakita. Sabihin niya sa demonyo, lumayas ka. Walang sino mang taong nakagawa ng ganon. Wala. Sinabi niya kay Lazaro, mabuhay ka. Lumabas ka sa libingan. Lumabas. Hindi man sila sigurado at that point sa pagiging Diyos niya. At least alam nila, anuman ang hilingin ng taong ito sa Diyos, binibigay sa Kanya. Hindi sumablay si Jesus doon. Bago pa man sila sumakay ng bangka, ang sabi na ni Jesus, tumawid tayo doon. Hindi sinabi ni Jesus, tara, sakay tayo ng bangka, magpakalunod tayo. Hindi. Bago pa man sila sumakay ng bangka, may assurance na agad na makatatawid sila. Ang sabi ni Jesus, tumawid tayo, hindi magpakalunod tayo. Ang sabi ni Jesus, let us pass over to the other side, not to go under the sea. Dapat yun ang pinanghawakan nila. Ano't yun ay kinalimutan nila. Nagkulang sila sa pananampalataya sa kapangyarihan niya. To think na sumakay sila ng bangka dahil sa Kanya. Siya nagyaya, di ba? Ano yun? Nagyaya siya para patayin sila? And this leads us to our second point. Nagkulang ang mga alagad sa pananampalataya, hindi lang sa Kanyang kapangyarihan, kundi sa Kanyang pagmamahal. Tingnan niyo yung tanong. Hindi mo ba alintana? Mas matindi yung ibang version. Wala ka bang pakialam? Don't you care? Napakahirap na tanong yun para kay Jesus. Kaya nga ako nandito sa bangka, I care for you eh. Dapat nasa langit lang ako, kaya nga ako dito nasa lupa, I care for you eh. Kaya nga ako mamamatay sa krus, I care for you. O question nyo ang pagmamahal ko? Imagine that. Kaya sana mga kapatid, huwag tayo magkulang dito. Huwag nating ulitin ang pagkakamali ng mga alagad. Una,
Huwag tayong magkulang sa pananampalataya sa kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, kaya tayo narito ngayon. Alam nating makapangyarihan siya. Di ba? Marami na tayong naranasang mga problema at pagdurusa. Nalampasan mo yun eh. O ano lagi natin sinasabi? Hindi ko nga maalaman paano ko na-solve yun eh. O di ba? Hindi mo alam. Kasi hindi lang ikaw ang nag-solve. Saan mo siya? Kaya nga nandito ka eh. Naniniwala kang makapangyarihan siya. Ano man ang maranasan mo pang problema, tandaan mo, ipinamalas niya ang kapangyarihan niya sa iyo kahapon, walang dahilan upang hindi na niya ipamalas ang kanyang kapangyarihan sa iyo ngayon. Hindi nauubos ang kanyang kapangyarihan. Lalo pa, hindi nauubos ang kanyang pagmamahal. Huwag kang matakot at panghawakan mo yung sinabi niya. For I know the plans I have for you. I am with you. Lalo pat nakararanas ka ng problema dahil sumusunod ka lang naman sa Kanya. Nagpapakabuting tao ka. Nagpapakabuting magulang ka. Nagpapakabuting anak ka. Ikaw pa ba ang pabayaan niya? I realized that at this point, before the point, the eksena in the gospel, wala pang ginagawang milagro si Jesus na ang beneficiary ay mismong mga alagad niya. Imagine, yes, nagpagaling siya, pero ang pinagaling niya, hindi mga alagad niya. Nagpalaya siya ng demonyo, pero nagpalaya siya ng demonyo sa ibang tao, hindi sa mga alagad niya. Bumuhay siya ng patay. Pero ang binuhay niya, hindi yung mga alagad niya, iba. Naintindihan ninyo? Before yung gospel ngayon, wala pa siyang ginagawang himala na ang beneficiary ay ang kanyang mga disipulo. So ano? Yun ang dahilan kung bakit parang naiilang sila at hindi sila naniniwala na kung paano ginamit ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sa iba, gagamitin din sa kanila. Ano yun? Anong klaseng tanong yun? Kung yung iba minahal, ikaw pa ba? Kung yung iba binless, ikaw pa ba? Sinabi sa Ebanghelyo na mayroong ibang mga bangka. Walang sinabi, nalunod ba yung ibang mga bangka na yan? Nalunod ba sila? Most likely, nakatawid yan. Kasi yung distansya, lapit lang naman. Kung yun, nakatawid, kayo pa hindi. Kayo itong sumusunod kay Jesus. Ikaw itong nagdarasal. Ikaw itong nagpapakabuting tao. Kung mabait ang Diyos kahit sa masama, sa iyo pa ba? Na sumusunod lang sa Kanya at alagan niya. Panghawakan mo yan. Para kang mawala ng pag-asa at upang ikaw din ay paghugutan ng pag-asa ng iba. You see, para sa akin, it could have been a different scene kung may isa sa mga alagad, 12 yan eh. Kung may isa man lang sa kanilang nagsabi, ano ba? Easy lang. Kulang. At tulad nung minsan, nararatel ako. Pati si mama, si papa. Sabi nung kapatid ko si Ariel, relax. Lahat sila, yung 12, mamamatay tayo. Magkakaroon ng matinding problema sa pamilya. Tandaan mo yan. Mangyayari yan. Habang tayo nabubuhay, hindi tayo makaliligtas dyan. Pag dumating yan, habang yung iba, iyak ng iyak, habang yung iba, natataranta, ikaw sana magsabi, relax lang. Kahit tanong nila sa'yo, anong relax? Sagot mo, in a nice way, hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung kailan, pero sigurado ko, makatatawid tayo. Hindi ako nagsabi, siya. Yun ang panghawakan natin dito. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Meron ka bang sakit na malubha? Makatatawid ka. Makalalampas ka. Matindi ba ang problema mo sa asawa mong nanloko sa iyo? Irresponsable? Makatatawid ka.
makalalampas ka. Matindi ba ang problema mo sa anak mo? Makalalampas ka. Alam kong may magagawa. Paniwalaan mo yon. Kaya lagi nating kinakanta yon para mag-sink in sa iyo. Alam kong may magagawa para sa oras na magka-problema ka, panghawakan mo yung salitang yan. Kasi hindi salita ni Father Fidel yan. Hindi salita ng kahit sinong composer yan. Nasa Bible yan. Ang sabi ng anghel kay Maria, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kaya Bible-based yan. Ulit-ulitin mo, alam kong may magagawa. Para kapag dumating ang problema, automatic, masabi mo, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Isa pa yan. Ang sabi ng Panginoon, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Panghawakan mo yan. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pero tandaan mo, hindi niya sinabing sa paraan mo, sa gusto mo, sa panahon mo. May paraan siya. May panahon siya na mas maganda. Hindi lang ikaw ang iniisip niya. Iniisip niya ang pamilya mo. Iniisip niya ang iba. Hindi lang ikaw ang inaayos niya. Basta maniwala ka. Hindi mo alam paano, kailan. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong maniwala. Hindi lang sa kapangyarihan mo. Kasi naniniwala na ako dyan eh. Tulungan mo akong maniwala sa pagmamahal mo. Tulungan mo akong maniwala na kung bless ang iba, mabibless din ako. Tulungan mo akong maniwala na kung gumaling yung iba, gagaling din ako. Na kung naayos ang problema ng iba, maayos din ang problema ko. Na kung hindi man mangyari according sa gusto ko, meron pang ibang plano. Yung plano mo, yun ang paniniwalaan ko. Alam kong hindi mo explain sa akin sapagkat ang ine-expect mo ay sumampalataya ako. Tulungan mo kung sumampalataya. Hallelujah! Na kahit hindi ko alam kung paano at kailan, makatatawid ako dahil itatawid mo ako. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo higit pa sa inaasahan mo. Dahil mahal ka ng Diyos, yan ang pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, anumang bagyo ang harapin mo, hindi mo haharapin na mag-isa ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ikaw pa ba na nasuong lang sa problema? Binagyo lang ang bangka mo dahil sinabi niyang sumakay ka? Ikaw pa bang nagpapakabuting tao ang pabayaan niya? Ikaw pa bang sumusunod lang sa Kanya? Come on! Hindi ganun ang Panginoon. Ano sasabihin ng mga tao? Sinakay ni Kristo ang Kanyang mga disipulo para lunudin lang? Ano sasabihin ng iba? Nagsisimba ka, nagpapakabuti ka para mamatay lang sa problema? Hindi papayag ang Diyos na ganun. Hindi Kanya ipapahiya. Kasi kapag napahiya ka, siyang mapapahiya. Papuri sa Ama at sa Anak ng Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tinapay na nagmula sa hinimay na mga trigo,
sa'yo lamang. Ang tinapay na ito, sana'y basbasan mo, upang ang buhay na ganap ay kamting ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog mo alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay, angin sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Ang alak na ito, sana'y pagpalain mo, ng kaligtasang handog mo'y makamtan ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay, angin sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo, upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay, angin sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay, angin sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan.
sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ang iyong pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis na kaligtasan. Amin, nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Iyuko natin ang ating ulo at ipagdasal saglit sa ating mga minamahal na imaw. Kasama sina Joyce, Louie, Nene, Zenny, Loling, Amang, Silito Percy, Gautiosa, Miguel Arsenio Serio, Badang, Chongaso Maria sa Jose, So, Emer, Rolando, Dwight, Bernardo, Carmela, Jacinto, Benjamin, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanose ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama
sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iparin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Mapatahimik, mapatigil nawa ng Panginoon ang bagyo ngayon sa buhay ninyo. Lalo pat nakararanas kayo ng bagyo dahil sumunod lang naman kayo sa Kanya na sumakay sa bangka. Hindi ikaw may kasalanan, ang may kasalanan ay ang asawa mo. Hindi ikaw may diferensya, ang may diferensya yung anak mo. Hindi ikaw yung may mali, ang may mali yung kapatid mo. Pero pinasakay ka ng Panginoon sa bangka ng pamilya mo. Ikaw pa ba ang pabayaan niya? Yun ang lagi mong tatandaan. Hindi kanya pababayaan. Mas masakit maghirap kapag wala kang kasalanan. Kaya nga tinatanong mo, why do bad things happen to good people? Kung ikaw yung may mali, medyo madaling maghirap kasi alam mong deserve mo. Pero kapag ikaw yung nasa tama, wala ka naman nag-iingat ka naman, nagkasakit ka, ano yun? Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung kailan, at hindi ko rin naman ang sagot ng why do bad things happen to good people. Basta ang alam ko, ang Diyos ay mas lalong kakampi ng good people. Kaya you cannot put a good man down. Tandaan natin, hindi sapat na maniwala tayo sa pangako niya. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. May magandang mangyayari sa akin. Tandaan mo na hindi sa lahat ng tao pinapangako yon. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Ibig sabihin, yung mga pangakong yon, tinutupad lang ng Panginoon, lalo na sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya hindi Kanya pababayaan, maniwala ka. Magbigayan naman tayo ng kapayapaan na sana'y magbigay ng payapa sa puso natin ng mga sumusunod sa Kanya. Magbigayan tayo ng kapayapaan. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Nagalis ng mga
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. sa amin ng paghamon. Mag-iilaw sa ating panahon. O Ama, sa iyo tumutulog ngayon ang bayan mong hinirang at sa ngalan mo'y Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na
bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. At sa iyo ay aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. At sa'yo ay aming sasambit. Sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtangkap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin. Tungkulin mo'y tinupad, sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos ang Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa walang humpay niyong pagtulong, sa pagsuporta sa ating souvenir shop, sa mga naghahalay ng alkansya, sa pagsuporta sa 3 Nails and a Crown. Suportahan po natin yung mga t-shirts, na, lalo na may jacket din po tayo. Salamat din po sa pag-share ng ating mga videos at sa mga nagpapadala rin ng kanilang donation through our GCash and bank account. Maraming salamat po. Ito po ang dahilan kung bakit patuloy tayo nakapagpapaayos ng simbahan at nakapag-maintain ito at nakatutulong din sa marami pang iba, particular na sa diocese at ngayon sa mga chapels na kailangang tulungan at kailangang ipagawa. Sa ngayon po, sa Francisco tayo, sa baryo ng San Francisco tayo nakafocus, pinapagapunan. Maraming salamat po sa inyong pagtulong. Kanina chinecheck ko, bukas po ay 24.
nativity o pagsilang ni John the Baptist. Solemnity po ito, ibig sabihin, katulad ng linggo. Obligado po tayong magsimba bukas. Kung ayaw niyo bukas, mamaya, 4 p.m., 5:30 p.m., counted na yon. Kaya yung sermon ngayon, iba sa mamaya. Yung readings ngayon, iba yung mamaya. Yung mamaya, hanggang bukas, parang linggo. Kaya nga solemnity, parang linggo talaga, parang gano'n. Naintindihan ninyo? Kaya, kung nagsimba kayo ngayon, hindi counted ito. Nautakan ko kayo. Ang payo ko sa inyo, pag uwi ninyo, yung mga hindi pa nagsisimba, huwag yung sabihan ng sinabi ko para makaganti kayo. Pero yung mga magsisimba mamaya ng 4 at 5:30 p.m., dalawa na yon, Linggo at Lunes. 24. Okay? Pero kayo, hindi counted to. Okay? Dapat magsimba pa rin kayo ng isa. Pasensya na ha. Hindi ko sasabihin, kasi kukunti ang magsisimba. Okay? So, huwag nyo rin sasabihin sa iba. Ha? Salamat po. So, mamaya po, iba na yung readings mamaya ng 4 p.m. Pang Lunes na. So, parang linggo. Di ba? Pag linggo, Sabado, anticipated mass. Mamaya din, anticipated mass na yan. Kasi solemnity siya. Ibig sabihin, obligasyon nating magsimba. Birthday ni St. John the Baptist. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayon. Magpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal at mamahal na tunay at laging nalisay ang piling kong umibig ay walang sinamis pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birhen mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Ingat kayo. Salamat po.